Pagdating niya diyan sa The Hague, anong gagawin po sa kanya? Tapos paano magkakaroon ng formal jurisdiction sa kanya yung ICC? May medical check-up na gagawin. No? So, yung mga concerns ng pamilya niya, mga kamag-anak niya na may sakit siya o mahina siya o kung ano man yung mga issues na sinasabi nila tungkol sa kanyang katawan. No? Um, there is a provision sa ICC treaty na may medical examination na gagawin. In fact, yung tao na inaresto may karapatan na maghingi ng kanyang magdala ng kanyang sariling experts, medical experts to participate dun sa medical examination. No? Paniniguro yan na nung na-turn over ang tao, ganito yung kanyang state of health. Hindi ito resulta halimbawa ng torture o iba pang pagpapahirap sa kanya habang inaaresto siya. No? Siguro naman kung nakasakay ka sa isang Learjet papunta ng The Hague, komportable ka, so baka hindi naman pala sabihin na doon ka nagkaroon ng sakit. No? But in any case, there's going to be a medical examination and then he will be detained at a detention center in The Hague na, well, actually, technically in another city but within the Netherlands, na doon yung mga persons na may paglilitis na dinadala. Yung pre-trial chamber, yun yung chamber na nag-issue ng, yun yung, when we say chamber, ibig sabihin isang unit sa International Criminal Court na may mga huwes, no? So ang unit na yan, pre-trial chamber. Pre-trial dahil hindi pa magkaka-trial. Pre-trial pa lang bago mag-trial. 3 judges meron dyan. Sila yung nag-issue ng warrant of arrest. No? Posibleng magbabago yung pre-trial chamber kasi maraming judges sa ICC. Pero magkakaroon ng schedule for what is called a confirmation of charges hearing. So, confirmation of charges, ibig sabihin, magkakaroon ng hearing kung saan yung taong inaresto sasabihan ng prosecutor kung ano yung mga akusasyon laban sa kanya, ano yung ebidensya sa likod ng mga akusasyon at bibigyan ng pagkakataon yung inaresto na magdesisyon. No? Tututulan ba niya yung mga akusasyon? Magbibigay ba siya ng ebidensya na pangkontra doon? Hindi ito trial, hindi ito paglilitis. Hindi naman preliminary, kundi ang purpose lang nito para lang malinaw kung ano yung mga akusasyon at wala nang ibang isasali. Pwedeng baguhin yung akusasyon, no? Along the way, but not at this point. Is that the same as arraignment or iba po? So yung mga abogadong Pilipino at mga Pilipino in general na nakikinig, no? Iba, alam nila yung arraignment, kung saan tatanungin ka ng huwes, no, sa korte in a criminal case. How do you plead? Guilty ka ba o hindi ka ba guilty? Kailangan pagdedesisyonan ng akusado. Para siyang arraignment o hindi siya arraignment. Dahil hindi ka naman pipilitin. No? Sasabihin mo kung do you plead guilty or not guilty, kundi bibigyan ka ng pagkakataon na marinig kung ano yung akusasyon laban sa iyo at pagkatapos magkakaroon ka ng pagkakataon na sabihin kung anong gusto mong sabihin tungkol dyan sa mga akusasyon. Pero katulad siya ng arraignment dahil binibigyan ka ng impormasyon. No? Sasabihin sa iyo ano ang akusasyon bago magsimula yung paglilitis. Pero importante rin sabihin na kahit na mag-schedule ang pre-trial chamber ng confirmation of charges, mayroon pang ibang pwedeng gawin si Rodrigo Duterte para questionin ang jurisdiction ng ICC laban sa kaso niya. Isang posibleng hakbang yan na pwede niyang gawin at sa palagay ko gagawin niya ng mga abogado niya, pero like I said, they have to decide, no, na not to really question the procedure of the arrest but go into the substantive legal issues in the case. Dun ba sa case ng prosecution po, no? Ano ba yung kailangan nilang mapatunayan
to be able to secure a conviction dito sa crimes against humanity case nila against Rodrigo Duterte? Nung una, matagal pa yan mangyayari dahil sa palagay ko nga, magkakaroon pa ng sagutan sa ICC tungkol sa issue ng jurisdiction. Pero when the time comes, pero ano yung kailangan nilang patunayan? Yeah, but if it proceeds to trial, nakikita naman doon sa warrant of arrest, no? At saka sa pagbinasa na yung charges against Duterte, na he is being charged as an indirect perpetrator of the crimes against humanity of murder. Originally, yung investigasyon hindi lang tungkol sa crimes against humanity of murder. Kasama doon din sa original investigation ng crimes against humanity of torture and crimes against humanity of rape. Bakit ko sinasabi na crimes against humanity of murder, crimes against humanity of torture, crimes against humanity of rape? Dahil hindi lang ito kaso ng murder, torture, at rape. Kaso ito ng crimes against humanity. Yun yung mga kaso kung saan mayroong jurisdiction ang ICC. Ang crimes against humanity, hindi yan ordinaryong pagpatay, ordinaryong pag-torture, ordinaryong pag-rape, kundi maraming tao ang binibiktima doon sa murder, maraming tao ang binibiktima doon sa torture, maraming tao ang binibiktima sa rape. At may mga elemento na kailangan systematic yung ginawa, kailangan maraming civilian ang apektado, at ginawa ito na alam nung nag-utos yung ginagawa niya at gagawin ng mga inutusan niya. Kaya tinatawag na indirect perpetrator, in this case si Rodrigo Duterte, dahil hindi siya mismo ang pumatay. Hindi siya mismo ang nag-torture, hindi siya mismo ang nag-rape. Although, kung babalikan natin yung mga sinasabi niya nung araw, sinasabi niya na sa Davao, siya mismo ang gumagawa. Yeah. But, that's a matter that may be raised later. But ang direct perpetrators, yung direktang gumawa ng mga krimen, makakasuhan din. Hindi pa natin alam kung sino sila at kung ilan ang mga kasuhan. But for the trial, ipapakita yung connection ni Rodrigo Duterte as an indirect perpetrator at yung mga direct perpetrator, yung nagbaril, yung nagtorture, yung nang-rape. So, ang mahalaga dyan na mapapakita ng prosecutor na kapag may sinabi si Duterte, may inutos si Duterte, may pinangako si Duterte, nangyayari ito at ginagawa ng mga pinangakuan, ng inutusan, o ng gumawa ng krimen mismo. Yung connection na yan ang pinaka-importanteng elemento para magkaroon ng conviction. Which is marami. Kasi ang daming pronouncements ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung presidente pa siya, maski dun sa pagharap niya sa Senado at saka dun sa Quadcom investigation, hindi po ba? So lahat yung pwedeng gamitin against him. Miski in some cases, pabago-bago siya na sinasabi? Hindi naman kasi kailangan na consistent yung mga pronouncement ng isang tao para sabihin inamin niya. No? Dahil unless intention talaga nung tao na gusto niyang makulong, hindi niya sasabihin kaagad na ito yung gusto kong mangyari at ito yung gusto kong gawin ninyo. Pangalawa, maraming kaso sa ICC na nagkaroon ng conviction batay sa mga testigo na kasama doon sa gumawa ng krimen. So, these are so-called insider witnesses, no? Mga tao na kasama doon sa gumawa ng crimes against humanity or war crimes. Alam naman siguro ng mga Pilipino na merong statements na nagbinigay sa ICC yung mga kasama sa death squad ni Duterte nung nasa Davao pa lang siya as mayor, no? So si Edgardo Matubato halimbawa, gagamitin yung kanyang salaysay, no? Bilang testigo, pero gagamitin din ang mga public statements at official records na galing mismo sa Pilipinas. Halimbawa na lang, yung sa warrant of arrest, binanggit na yung isa sa mga set of records, no, yung Operation Double Barrel. Yeah. Binanggit yan dahil that's an official government activity authorized by Rodrigo Duterte, and that's evidence against him. So, halo-halo ito, no?
testigo, kasama yung testimonya ng insider witness, official documents, at mismo yung mga pag-aamin ng akusado. Dun po sa actual na namatay doon sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, does it have to be established yung bawat isa sa mga figures na yon talagang ipalabas dapat yung pangalan? Kasi kunwari, sinasabi 20,000 yung napatay. Dapat pa lahat ng pangalan nandun and proven na lahat to namatay in the course of the drug war. Hindi, no? Dahil kung literal mong iintindihin yung batas ng ICC, nakalagay doon na ang crime against humanity, kailangan na 2 or more victims. 2 or more victims. Hindi ganun ka-importante na marami ang pinatay o ang tinorture o ginahasa. Ang importante is marami. Ano? Pero yung dami will depend obviously on the extent to which you find victims that fit the pattern of the crime itself. Hindi kailangan patunayan na lahat ng mga binabanggit sa news report or sa mga investigation ng human rights organizations, kasama ng Commission of Human Rights, ay pinatay, no, isa-isa. Hindi mo kailangan patunayan yung bawat kaso. Unang-una, dahil hindi naman lahat ng mga kasong yan, meron kang eyewitness halimbawa o meron kang forensic report no, galing sa medico legal. Pero ang kailangan mong patunayan na may pattern yung mga pagpatay, may pattern yung extrajudicial killing, at ang pattern na to, konektado doon sa mga utos, konektado doon sa mga polisiya, konektado doon sa official na mga pinagpagawa nung panahon ni Rodrigo Duterte as president. Yung mga ito pala, most likely, ano yung time frame na pwedeng tingnan po dyan doon sa pagsisimula ng trial? At saka, based experience yan sa ICC, how long could the trial last? Mahirap sabihin kung ano yung average length of time dahil magkaroon na ng mga kaso sa ICC na ilang buwan lang tapos na dahil umamin ka agad yung akusado, no? Tapos they imposed a penalty on him. Pero may mga kaso na ang tagal na nasa investigation stage pa. So balikan natin itong kasong to. Una itong binuksan noong 2018, no? Nung dati pang prosecutor ng ICC, si Fatou Bensouda. Nagkaroon ng warrant of arrest February, last month lang, 2025. So ilang taon ang dumaan bago binuksan yung examination, tapos nagkaroon ng warrant of arrest. Dahil magkakaroon sa palagay ko ng legal arguments tungkol sa jurisdiction, magkakaroon ng panahon na hindi kaagad magkakatrial, no? Dahil pag-uusapan pa, magkakaroon pa ng paglilitis tungkol dito sa issue ng jurisdiction ng ICC. Malamang malamang gagamitin na issue ng mga abogado ni Rodrigo Duterte yung tanong na pwede pa bang kasuhan si Rodrigo Duterte sa ICC kahit na nag-withdraw na yung Pilipinas sa ICC treaty. Yan, magkakaroon yan ng epekto dun sa pagsisimula ng paglilitis. Ikumpara natin yan halimbawa, yung Philippine government mismo, under Marcos Jr., question yung jurisdiction ng ICC noong 2021. No? Humingi ito na i-postpone muna yung investigation dahil gustong questionin ni Marcos Jr. yung karapatan ng ICC, kapangyarihan ng ICC na ituloy ang trial kahit na nag-withdraw na yung Pilipinas. So, ito si Marcos Jr. ito, no? Siguro, footnote lang, is dyan na yung ginawa ni Marcos Jr. na nakipag-cooperate sa ICC, hindi ito nangangahulugan na gusto niya ng accountability, gusto niya ng katarungan. Gusto lang niyang tanggalin yung isa niyang kalaban sa kapangyarihan sa Pilipinas. No? So, because this is the same Marcos Jr. na pinatagal niya muna ang kaso. No? Question niya muna, nag-hire pa ng mga abogado galing sa London, galing sa United Kingdom para gawin niya. No? So, tumagal ng at least 2 years, no? 2021 to 2023, bago na resolve itong tanong na may jurisdiction ba ang ICC para ipagpatuloy ang investigasyon tungkol sa drug war. Umabot pa ito dun sa tinatawag na appellate chamber ng ICC. No? Ito yung parang court of appeals, pero within the ICC, 5 judges, nagkaroon pa ng ruling yan. No? Yung 3 sa mga judges sinabi na
At this point, wala namang dahilan na pagdudahan ang jurisdiction ng ICC. So tinuloy nila, pinahintulutan nilang matuloy yung investigasyon. May dissenting opinion, no? May dalawang judges na sinasabi na ang dapat na batayan kung may jurisdiction pa ang ICC, hindi yung panahon kung saan ginawa yung mga krimen, no? 2016 to 2019, bago nag-withdraw ang Pilipinas, kundi kung kailan binuksan yung investigasyon, no? Which was already 2020. So, yung issue na yan, I'm almost certain the lawyers of Rodrigo Duterte will raise at the ICC pretrial chamber. So the pretrial chamber will have to decide that question of jurisdiction. And then, kahit na magdesisyon yan, 3 judges yung pretrial chamber, pwede yung iakyat ng prosecutor o ni Rodrigo Duterte doon sa appellate chamber ulit. No? Hindi pa tapos yung issue na yan.